Number 5. So, meron tayong secant, theta, less than 0. Tapos, cosecant, theta, less than 0 din. So, same process na gagawin natin. So, definitely, eto walang ko. So, 1 over cosine yan. So, dahil guys, less than, so, magiging negative yung cosine. So, basically guys, pwede tayong pumunta dito sa cos. Alin ba sa quadrants natin yung negative yung cosine? So, bawal siya sa quadrant 1. Bawal din sa quadrant 4. So, it's either quadrant 2 or quadrant 3. So, it's either quadrant 2 or quadrant 3. Ngayon, punta tayo dito sa cosecant. Sabi, ito may co. So, 1 over sine to. So, dahil less than 0, negative din. So, sa quadrant 2 at saka quadrant 3, alin ba doon yung sign na negative? So, yung sign, itong y natin, positive siya dito. So, negative siya sa quadrant 3. So, ibig sabihin, quadrant 3 to. So, dahil pareha sila nasa quadrant 3, edi quadrant 3 dapat to. Ganun pala ginagawa yun. Nakala ko wala-walaan lang. Ngayon ko lang naiintindihan to. Anyways, ganun pala yun. Gets yun? Gets? Malinaw na? Malinaw na? Malinaw ng tinta ng pusit. Uy, naintindihan ko. Ngayon ko lang ito naintindihan, goods. Ngayon ko lang din naintindihan to. Ganun pala yung ginagawa. So basically, pag gagamit ka ng ganito kung anong quadrant, kailangan mo ng cast na abbreviation. Another knowledge. Ano na? Hindi ko nga alam, Sir G, promise. May na ako sa ganito yung mga angle-angle. Pati yung reference angle. Kaya nga sabi ko kanina sa'yo, diba? Yung sa negative. Iba nga yung process ko eh. Kasi hindi naman ganun. Hindi ko to master. Ngayon lang. Tingnan, ang saya-saya ko nga eh. Ang galing. Ganun pala yung ginagawa. Ano yung sabi ni Ace? Sa radius naman sa circle, anong gagawin doon? Ganun pala yung ginagawa. Masaya pag may nag-send. Super saya. Ay. Yuck. Anyways. Guys, anong gusto mo sa radius? Kung may circle, ay ba't ganyan? Kung may circle ka, anong gagawin dito? Asan ka na, Jogan? Wala ka na eh. Pero yun guys.